Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Day 1. Nasasabi ang mga pamamaraan sa pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan sa binigay na sitwasyon. Mga bata, paano maipakikita ang pagrespeto sa mga taong bumubuo sa paaralan? Magaling! Sa araw na ito, tutukuyin natin at ipapakita ang mga paraan kung paano mapanatili ang kaayusan sa paaralan. Narito ang mga gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Pagpapanatili ng kaayusan. Tungkulin. Ating talakayin ang pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan. Ngayon ay basahin ang mga sitwasyon sa ibaba at sagutin ang sumusunod na tanong. Mayroong dadating na mga bisita sa inyong paaralan upang mag-obserba ng mga pang-araw-araw na gawain sa inyong paaralan. Paano ka makakatulong sa pagsisigurado na maayos ang inyong paaralan sa araw na pagdating ng mga bisita? Magaling mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Narito ang mga panuto. Magpapares-pares ang mga mag-aaral at tatalakayin ang mga sumusunod. Bibigyan ng 5 minuto ang mga mag-aaral upang pag-usapan ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang maitutulong mo sa sitwasyon? Pangalawa, ano ang dapat gawin sa araw ng pagdating ng mga bisita? Tumawag ng ilang mga mag-aaral upang ibahagi ang kanilang napag-usapan ng kanilang kapares. Narito ang mga paraan ng pagpapanatili sa kaayusan sa paaralan. Una, magsuot ng ID sa pagpasok sa paaralan. Pangalawa, pumila ng maayos sa pagpasok at paglabas sa gate. Pangatlo, itapon ang kalat sa basurahan. Pang-apat, gumamit ng tamang tono ng boses sa pagkikipag-usap. At pang-lima, pag-ingatan ang mga gamit sa paaralan. Ngayon na isagawa ang mga sumusunod. Ang ating gawain ay sabihin mo. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Bawat grupo ay magsasabi ng paraan paano mapapanatili ang kaayusan sa paaralan sa mga ibinibigay na sitwasyon ng guro. Narito ang mga sitwasyon. Ngayon mga bata, sagutin naman natin ang mga tanong. Ano ang mga pamamaraan na ginagawa mo upang mapanatili ang kaayusan sa bahay mo na katulad sa ginagawa mo sa paaralan? Papalakpak ang klase ng 1 beses kung ang pangungusap ay naaayon sa kanilang natutunan ngayong araw. Una, mapapangalagaan ko ang aking paaralan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Pangalawa, mapapangalagaan ko ang aking paaralan sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis ng aming kapaligiran. Pangatlo, ang aming mga guro lamang ang dapat mag-ayos ng mga gamit sa loob ng mga silid-aralan.
Pang-apat, aking iiwasan kung may bisita sa paaralan namin upang hindi ako kausapin. Lagyan ng check ang patlang kung nagsasaad ito ng pagpapanatili sa kaayusan ng paaralan. Ngayon naman ay punan ang mga patlang sa ibaba. Narito ang inyong takdang aralin. Magdala ng isang gamit panglinis ng paaralan. Halimbawa, basahan, walis, dustpan, etc. Day 2. Natutukoy ang mga gawain na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan at nakakalahok sa mga gawain na nagpapakita ng pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Maaari niyo bang ilarawan ito? Magaling! Sa araw na ito, ay tutukuyin natin ang mga paraan sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating paaralan at makikilahok tayo sa mga gawaing nagpapakita nito. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Kalinisan, kaayusan. Ating talakayin ang pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Ito ay tatawaging sabihin mo. Narito ang mga panuto. Pangkatin sa 5 grupo ang mga mag-aaral. Magbigay ng letra at dapat ay makapagbigay ang mga mag-aaral ng gamit na may kinalaman sa kalinisan na nagsisimula sa letrang binigay. Isusulat ng bawat pangkat ang kanilang sagot sa papel at bibilangin kung sino ang may pinakamadaming sagot. Halimbawa, sa letrang S, ang sagot ay sabon. Magaling mga bata! Narito ang iba pang paraan ng pagpapanatili sa kaayusan sa paaralan. Una, itapon ang kalat sa basurahan. Pangalawa, ibalik ang mga gamit sa tamang lagayan. Pangatlo, punasan ng tissue o basahan kung mayroon man natapon. Pang-apat, itapon ang tubig na madumi at walang takip na hindi nagagamit upang maiwasang bahayan ng lamok. Pang-lima, ilagay ang mga pinagkainan sa tamang lagayan sa kantina. Pang-anim, itapon sa tamang basurahan ang iyong kalat. At pang-pito, itabi ang mga gamit na maaari pang gamitin muli. Ngayon ay isagawa ang mga sumusunod. Ilabas ang mga pinadalang gamit para sa paglilinis. Ang bawat mag-aaral ay magpapakita ng gawaing nagpapanatili sa kalinisan katulad ng pagpunas sa mga bintana, pagwawalis sa koridor, pagpupulot ng kalat o basura sa loob o labas ng silid-aralan. Siguruhin na ligtas ang mga gawain para sa mga mag-aaral. Tingnan ang bawat isa sa kanilang gagawin. Magaling! Mga bata, ano ang inyong naramdaman habang ginagawa ang paglilinis?
Bakit mahalaga ang pagpapanatili sa kalinisan sa paaralan? Tandaan, lahat tayo ay dapat tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng ating paaralan. Ngayon ay magbigay ng mga pamamaraan sa pagpapanatili sa kalinisan ng paaralan. Magaling mga bata! Ating bilugan ang bagay na ginagamit sa paglilinis sa paaralan. At ngayon naman, iguhit sa ibaba kung paano ka nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong paaralan. Day 3. Nakagagawa ng mapa na pinapakita ang mga pananda, estruktura at lokasyon ng bawat bahagi ng paaralan. Magbigay ng isang estruktura na nasa harap ng paaralan. Ngayon naman mga bata, magbigay ng isang estruktura na nasa likod ng ating paaralan. Magaling! Sa araw na ito ay gagawa tayo ng mapa na pinapakita ang mga pananda, estruktura at lokasyon ng bawat bahagi ng paaralan. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Mapa, estruktura, pananda, ating talakayin ang paggawa ng mapa. Ngayon mga bata, ating sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang mga bahagi ng paaralan na nakikita sa mapa at ano ang ginagawa sa mga ito? Magaling! Narito pa ang ilang katanungan. Una, ano ang mga makikita sa kaliwang bahagi ng paaralan? Pangalawa, ano ang mga makikita sa kanang bahagi ng paaralan? Pangatlo, ano ang mga makikita sa harapang bahagi ng paaralan? Pang-apat, ano ang mga makikita sa likurang bahagi ng paaralan? Magaling mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Pangkatin ang mga mag-aaral sa apat at gagawin ang mga sumusunod. Iguhit ang inyong flagpole sa gitna ng Manila paper.
Iguhit ang iba't ibang estruktura na makikita sa loob ng inyong paaralan at pagkatapos ay gupitin ang mga ito. Idikit ang mga estruktura na naaayon sa tamang lokasyon at direksyon sa Manila paper. Narito ang ilang mga halimbawa ng estruktura: school entrance, mga silid-aralan, silid-aklatan, water fountain, palikuran, kantina, klinik, entablado, tanggapan ng punong guro, basketball court, or school ground. Ngayon, mga bata, pagbasdan muli ang teacher-made na map at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang mga makikita sa kaliwang bahagi ng paaralan? Pangalawa, ano ang mga makikita sa kanang bahagi ng paaralan? Pangatlo, ano ang mga makikita sa harapang bahagi ng paaralan? Pang-apat, ano ang mga makikita sa likurang bahagi ng paaralan? Day 4. Nakapagbabahagi ng saloobin tungkol sa mga natutunan tungkol sa paaralan. Mga bata, ano ang inyong saloobin tungkol sa ating mga gawain nitong buong linggo? Bakit mahalagang malaman ang saloobin ng ibang tao? Day 5. Ikatlong panahonang pagsusulit. Magaling mga bata! End of week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!